Grabe yung gulay rito po. Mahal na. 120 na yun. Nagpe-prepare na nga ako dito ng aking lulutuin. Ang ulam nga namin ngayon ay sardinas na ginisa na may pechay at lalagyan ko na nga lang ng sabaw. Ang gagamitin ko nga palang sardines dyan ay Hokkaido. Hokkaido ba o Hokkaido? Bahala na kayo. Naghiwa na nga lang ako dito ng bawang at sinimulan ko naman buksan itong kalan. Pagkatapos ko nga buksan ng kalan, hiniwa ko na nga lang itong sibuyas at sinunod ko na nga dyan yung kamatis, pati na nga ang siling pangsigang. Habang nagpe-prepare nga ako ng aking lulutuin, maaga ngang nagising dyan si Maui at inutusan ko nga siya. Kailangan niya ngang magising ng maaga dahil hindi nga siya magmumotor papuntang Binyan, Laguna. Dahil meron nga siyang sasabayan na shuttle at magkikita sila sa Cubao. Pero magmumotor siya papuntang Cubao at doon niya na nga lang ipapark. Sabi niya nga sa akin, isasabay na nga lang daw siya doon dahil napapagod na nga daw siyang magmotor. Paano ba naman minumotor niya from San Mateo papuntang Binyan, Laguna? Nakakapagod naman talaga. Pinatay ko na nga dyan yung rice cooker dahil luto na nga itong sinain ko. Nagpapaka-independent woman na nga ako dyan at binuksan ko na nga itong Hokkaido na dilata. Dahil nga wala si Maui at inutusan ko. Mainit na nga itong kawali kaya nilagyan ko na nga ito ng mantika. Pagkalagay ko nga ng mantika at mainit na nga siya at nilagay ko na nga itong bawang. At sinunod ko na nga dito ang sibuyas. Ginisa-gisa ko nga lang at sinunod ko na nga rin dyan yung kamatis pati na nga rin ang sigiling pangsigang. Minekos-mekos ko na nga ito at hinalo-halo na nga lang para mabilis na nga itong maluto. Yung alam ko ang naluto na nga itong kamatis ay nilagay ko na nga itong Hokkaido. Ito yung mga dilatang natira pa nga galing dito sa aking lumang tindahan. Nilagyan ko na nga lang ng tubig para na nga rin sa sabaw. Actually, last na dilata na nga yung Hokkaido na yan simula nung sinarado ko na nga yung tindahan dito sa amin dahil wala nga si Lola at wala na nga magbabantay. Nilagyan ko na nga lang din ng patis pati na nga rin paminta para sa ating pampalasa. Hindi na nga ako gumamit ng kung ano-ano dyan, tamang asin at patis lang, pati na nga rin ng paminta. Paglabas ko nga ang ganda nga ng araw. Sana araw-araw ganyan ang panahon. Dumating na nga si Maui galing palengke dahil nga inutusan ko siyang bumili ng gulay. Natatawa nga ako sa kanya, hindi ko alam kung bakit nakabungsangot ang mukha niya. Grabe yung gulay rito po. Mahal na. 120 na yan. Yan lang. Kaya pala nakabusangot, napakamahal daw ng gulay. Yung tipong 120 niya dalawang okra lang, dalawang pechay, pati na nga rin ang ampalaya. Ang sabi ko wala tayong magagawa dahil nga nasa bundok tayo. Hiniwa ko na nga ang pechay at ilagay ko na nga itong puti ng pechay para ito ang unang maluto. O diba puti ng pechay ang tawag kasi hindi ko alam at hinalo-halo ko na nga lang dyan at tinakpan ko na nga. Sinunod ko na nga hiwain itong dahon ng pechay at hinugasan ko na nga ito para ito na ang aking isusunod. Tinikman ko nga muna ang sabaw kung tama na nga ito bago ko ilagay ang dahon ng pechay. Kung okay na nga sa panglasa ko nilagay ko na nga itong hinugasan kong pechay para maluto na agad. Dahil may oras lang si Maui dito sa bahay at kailangan niya na ngang umalis. Nilagay ko na nga ang pechay at hinalo-halo ko na nga lang dyan at tinakpan ko para nga mabilis na itong maluto. Natatawa nga ako kay Maui nagluluto pa lang ako at hindi pa nga nakakakain naguhugas na nga ng pinggan. Yung tipong kakain na nga lang kami uunahin pa ang paghugas ng pinggan at buti na nga lang naluto na nga itong aming ulam. Nung alam ko ngang paluto na nga itong ulam namin inutusan ko na nga si Mauing maghain at nakapaghain na nga siya. Hindi talaga mawawala ang cellphone bago kumain. Ayan ang kinaiinis ko sa kanya. Nakalulong ko sa sugalan pa at saka mo ko pinista yung dilaw natin kotse. Nalaman niya ng hot car, kaya yun, binabalikan ako. After ko nga kumain, umupo muna ako dito sa trono ko dahil baka mamaya may trabahong pumasok at kailangan kong tapusin agad. Nag-crave nga ako sa Milo kaya naman nagpatimpla muna ako kay Maui bago nga siya umalis. After na nga akong timplahan, umalis na nga siya at pumunta na nga siya sa Binyan, Laguna. Nung nanonood nga ako ng live game nila, nakita ko ang nadaanan si Maui ng camera at ako'y natatawa. Akala mo napadaan lang si Kuya. Your TAT Winter Tournament Binyan Leg at the Lonte Sports Arena. Here are the starters. Let's begin with Macau Black Bears.
Nagpaalam nga sa akin si Maui na hindi nga daw siya uuwi ngayong gabi dahil may kailangan silang tapusin bukas ng umaga sa Binyan, Laguna. Re-renew kasi sila ng kanilang Gab ID. Pinapatulog na nga niya ako nito. Ang sabi ko ayoko pa ngang matulog dahil gusto ko pa nga ng kausap. Pinapatay niya na nga lang ang camera at nagtsikahan nga kami at ayan nga lang ang ganap for today's video. Good night!